Harvest tayo. Ayan. Hindi kasi natin to mailagay sa taas. So medyo layo ko lang ng konti. Ayan. Medyo against the light pa. Punuhin lang natin itong isang timba. Kung nagbabago kulay against the light siguro. O malayo lang. Wala na kasi bunga sa baba guys. Dito na lang sa taas. Maliliit na kasi lagi nating sinasagad ng harvest. Everyday na yung harvest niyan. Kaya lang din natin na ilalive lahat o nabibidyohan lahat. Kasi need din natin mag-support sa mga naka-live na mga lagi rin nagsusupport sa atin. Thank you so much. Thank you so much malayo lang ako kaya parang medyo madilim siguro yung sa tingin ko kasi siyempre mag medyo malayo ako saka medyo against the light yan niliit na guys ang bunga kasi bale mapuno lang natin tong isang timba okay na yan diba ayan hindi kasi natin maayano against the light talaga kailangan kasi ilayo then stand yung stand natin is ano pa minsan na nahuhulog pa diba kasi against the light siya guys kaya ganyan medyo ibaba natin ng konti ganyan gusto niya malapit siya sa akin ayaw nang malayo ng kamera parang pag lumayo tayo ng 2 meters ala na medyo nagdidilim kailangan din niya yung may vibration siguro o talagang ano lang mainit lang o baka palobat na siguro yung camera natin siyempre kaninang ano pa natin yan umaga nakasupport ayun patapos na yung harvest ito lang guys yung ilalive ko ito lang yung ibibideo ko kasi ano everyday naman na ganun yung live natin ito naman yung last lane na to guys yung last lane na to yung binibidyohan ko ng harvest yan tignan nyo pag malapit ako ano siya kaya lang gusto ko siguro next time isabit ko na lang dyan sa taas kasi pag yung nasa baba kasi pag nakaangat against the light nagdidilim siya guys kasi di ko pa ano yung setting niyan sa camera mga Chinese kasi yung mga ano niyan si Mrs. kasi nakakaano dyan sa kanya yan phone niya yan may bumusina dyan magdi-deliver siguro tuloy-tuloy yan guys huwag ko lang kung ilang minuto sensya na kayo ayan yung marami hina-harvest natin ayan yan ang bunga guys kaya lang kasi may ayan na yung pinakamataas niya so kailangan iangat ko ng konti ayan ganyan so next time siguro sabit ko na lang
Para nakukuha ng from taas pababa ganun, para hindi siya against the light. Iwan ko lang kasi nagbablurred siya guys. First time kong gamitin na ano, try kong mag video dyan pang upload. Try ko lang naman guys kasi napaka busy tayo. Napaka busy yung harvest natin, everyday na kasi yan. Hanggat mayroon tayong ma-harvest, tuloy-tuloy yan. Bukas naman tong kalahati. So mamayang hapon, doon kami sa Garden 1 cleaning. Tutuloy namin yung cleaning doon kasi wala pa yung makina guys. Nagwe-waiting pa tayo ng ewan ko kung ano pa, ilang ano pa, baka 2 weeks pa eh. Sabi kasi mga second week ng May. Second week ng May darating din. Siyempre iaanuhin niya pa, babaklasin niya yung tatanggalin niya yung mga ano doon, yung mga yung partes na pang-araro. Papalitan niya ng bago. Siyempre hanggat wala pa yung partes, hindi niya pa yung gagalawin. Pag nandiyan na yung partes, saka niya galawin. Ganun yan sa pag nandiyan na yung ilalagay, sa kanya naman tatanggalin yung ano. Mahirap kasi natanggalin na niya mamaya. Marami siyang ginagawa doon, napunta sa iba. Kasi yung mga pwedeng parts pa doon sa tatanggalin, parang ibabawas siguro. Ewan ko lang kung may ibabawas pa doon sa babayaran natin. Kasi nga yung lumang parts, may mga siyempre may mga nagpapakompono rin dito ng mga gaya rin natin. Kung anong may parts dan na pwedeng pang remedyo, minsan yun na lang pinalalagay muna nila ganun. Pero siyempre minus presyo na, pero kahit pa paano yung mga partes ng makina na tatanggalin doon na po pwede pang gamitin, minsan binibili rin nila, kinakaltas doon sa babayaran natin. Kaya lang siyempre brand new yung isasalpak na pang-araro kasi 45k yun ang usapan, kasama na yung pag-install nya, lahat na yun. In-order pa yun, Japan. Siyempre, hindi naman basta-basta pag in-order mo, nandyan na. Lalo at medyo old model na yung ano natin, makina. 2005 model yung makina natin, yung pang-araro namin na yan, mga ano nila, mga partes. May mga bago na ngayon, kaya lang iba naman yung style. Ano yung kasi guys, yung unang makina ko na yan noon is Honda. So yung chassis niya Honda, yung makina Mitsubishi. Nung 10 years kasi yun bago pinalitan yung ano niya. So mga pangalawang palit na nung araro niya. After 10 years din yung magkasunod yung makina saka yung pang-araro na. Yung chassis na lang ang natira. Kasi pag bibili tayo ng bago ngayon 100 plus. Parang motor din 120. Ayun, siyempre yun lang muna, yun lang ang kaya ng budget natin sa pagka-repair nya. So yun lang yung pang-ararong partes lang, yun lang muna ang papalitan ng bago. Yung makina, pwede pa naman yung makina natin. 一般给你吃要不要？ Ayan. Oh, 我这边才好，我就去拿。 alami ko siya. Ayan, dyan si Mrs. Sabi kain daw muna eh. Sabi ko ito tapusin ko na lang kasi naka-ano na ko eh, naka-video na eh. Try ko naman guys sa ano sa video tong ano tong camera niya kung kaya ng matagal. Yung parang sa live din natin 1 oras ba. Pero ito siguro hindi abutin ng 1 oras. Tinetesting ko lang tong ano tong cellphone, tong camera kung kakayanin. Ganun lang yan guys. Ito kasi yung una-una natin nga hinarbisan noon. Nauna to ng 3 times o 1 linggo. So ito naman yung bukas. Dito man sa kabila guys, yan yung pang ano niya. Pang 5th harvest niyan bukas.
Ito naman pang ano, pang 8. Kaya lang kasi meron tayong harvest na Sabado Linggo nung umulan, hindi ko na i-live, hindi ko nagawan ng kahit anong video. Kaya hindi ko pa rin yun sinama sa counting. Hindi ko ano lang yung video natin, yun lang continuous sa counting. Yun yung umulan noon maghapon. 3 araw na umulan yun. Thank you so much ha. Saglit lang to guys. Video lang naman to, hindi live. So hopefully na maganda yung ano niya pagkakuha. Ito yung regalo nila sa birthday ko. Wala tayong natanggap ngayon na pon. Ito yung natanggap natin. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys pag harvest. Ayan oh. Mostly kasi nasa taas na itong harvestin natin. Sabi ko nga, isasabit ko na lang sana yan. Kaya lang wala tayong dalang ano. Wala tayong dalang pang ano ng pon. Yung stand lang ang dala natin. Ewan ko lang kung makita ko pa yung mga daddy kong ginagamit noon. Makatinapon na ni Mrs. Kasi mga karamihan dun mga lost thread. Kasi guys ang tornilyo dyan gaya nito lost thread yan. Minsan biglang nabagsak yan. Nilagyan ko lang ng ano. Sana makisama hanggang matapos natin tong isang linya na to. Konti lang naman bunga nito guys. Mga isang timba lang siguro yung makuha natin hanggang dyan. O kahit mapuno lang natin yung isang timba. Pang alternate muna natin sa wala tayong live ngayong araw. Pero kung maganda yung ano guys, yung pagkakuha niyan, i-ano natin, i-upload. Kapag hindi, kasi practice pa lang yan guys. Praktisan ko pa lang gamitin tong ano ni Mrs. cellphone. Pang video ba, pang vlog. Maliliit na talaga guys. Sayang naman kasi pag sobrang liit na guys, walang bigat. Palakihin natin ng konti para the other day naman siya. At least everyday naman yung harvest natin. O, diba? Ayan. So hindi natin na-harvestan dito. Kinukuha lang natin pag nakikita tayo dyan na malalaki kasi para bukas pa dyan. Marami pa siyang bunga guys, kaya lang maliliit na talaga. Nasagad na natin eh. Oh. Manipis na yan. Kumbaga pang the other day na yan kung hanggat maaari sana, kaso siyempre sinasamantala natin na ano pa, 40 pa. Hindi pa ano nag-steady siya sa 40. So pangatlong araw na. Sana wag bababa pa ngayon. Sana 40 pa rin hanggang bukas. Oo, mag-steady dyan muna, wag bababa. Para makaano naman tayo, makaipon. Makaipon tayo ng ano, gagamitin natin ulit dito pag nagtanim ulit. Ganun lang yung ginagawa namin guys. Siyempre kasama na rin yung pagrenta natin sa lupa every year.
Maliliit talaga eh. Ganyan talaga pag naisagad yung harvest, maliliit talaga. Bali. At least kahit hanggang mapuno lang natin tong timba guys. Maliliit na kasi kaya medyo matagal na ring punuhin. Kasi mabilis sana yan dahil hindi na tayo nagtatanggal ng mga ano. Dati nagtatanggal tayo ng mga dahon ng bagong dahon din yung mga sinira ng uod eh. Halos wala naman na yung sinira ng uod kasi bawat everyday na pag-harvest tinatanggal talaga namin yung may sinira ng uod na makikita, tinatanggal yan. Hindi namin hinahayaan na mabulok dyan. Ganyan oh. Sira ng uod. Siyempre pag nandito tayo mga ibon, nandyan lang sa tabi-tabi. Pag wala na tayo, saka naman yan papasok para maghanap ng uod, kakainin. Supposed to be na ganito lang guys ang kukunin natin eh, ganyan. Isipin nyo na lang oh. Ang layo, di ba? Kasi mababa na yung presyo eh. Pag sana pababa ng pababa kasi kaya kinukuha na natin yung maliliit. Kailangan pa the other day siya para maging ganun kalaki. Para mas mabigat. Ayan. Kita nyo naman ang bunga. Kaya lang magaan na kasi guys, magaan pag yung mga ganyan maliliit masyado. Dahil lang kasi sa presyo, kaya pinipilit na natin kunin. Oh. Ganyan. May mga pa rin. Hindi naman na marami gaya ng dati. Basta yung pansinin nyo yung hinuhulog namin, hinuhulog ko pag nag-harvest, may yan, may damage. Kaya hindi na siya papasa sa quality. Hindi naman paramihan kasi ang rito guys, quality yan pag dinala mo na sa sa bagsakan ng gulay o sa mga buyer, kailangan quality. May quality yung gulay mo, hindi yung basta marami lang wala namang quality. Reject price ang laban. Pag may quality, medyo may magandang presyo rin. Ganyan yan, 40. Pag yung marami ng reject yan, nakaramihan 30 na. Mababa na sa 40. Kaya mini-maintain naman namin. Nag-iingat kami na may maisamang mga reject o yung na sinira, lalo na yung may mga uod, sinira ng uod. Isipin nyo, kalahati na tayo, wala pang hindi pa puno yung timba. Kasi maliliit na talaga. Kukunti na lang yung ganito kalalaki. Oh. Isipin nyo na lang. The other day magiging ganito yung kalaki. Kaso kinukuha na natin dahil sa presyo. Lalo na nung umpisa, siyempre lalong mas sinasagad natin nun dahil mas kaya lang pag naghihintay sana tayo ng presyo, hindi natin alam kung tataas pa yan, parang wala, parang pababa ng pababa yan. Siyempre 20 years na experience natin yan guys. Alam na natin yung mga diskarte nila dyan at diskarte ng mga buyer. Kasi ganun lang talaga guys ang presyo rito sa amin sa bundok, dito sa bukid. Sa layo naman kasi natin sa city o sa mga sa bayan, we are 15 kilometers away o 20 pala, mga 20 kamo kasi yung dito pababa doon sa may garden tree is nasa 16, kulang-kulang na 16 kilometer pababa ng bayan. So parang nasa 20 plus. Kasi pag nag-deliver ako 30 minutes yan na takbuhin niya doon. Sagad na yung takbo ko doon 50. Kuliglig. Puro pababayan, natakbo yan ng 60. Pero hanggang 50 lang yung hindi ko sinasagad ng hanggang 60. Hanggang 50 lang. 40-50 ganun.
Kasi medyo sigsag yung daan. Saka mahirap na. Bangin yung babagsakan natin dyan. Nadaanan. Pero bihira lang guys na gamitin ko yung service ko pag yung pag yung hindi kaya nung sasakyan kasi gaya nung 7 sako. Yung sasakyan natin pang 5 sako lang yun. Then malayo kasi guys yung parkingan ng sasakyan. Pag yung service namin na pambukid pwede yun ipasok doon sa loob. Pwede yan pasok doon mismo sa loob sa delivery sa bagsakan. Then, minsan kasi siyempre yung bahay ng mga dideliveran nating mga minsan may mga maliliit dyan eskinita, mga one way. Minsan kasi pag yung sasakyan ng dala mo talaga susumunod ka dun sa one way, pero pag yung mga pangbukid kahit saan mo yun idaan hindi yan huhuliin. Mga service naming mga farmer. Pero kung sasama kasi si Mrs. kailangan nyo sasakyan ng dala, may bantay. Kasi gaya rin sa style dyan sa Pinas, pag pinarking mo dyan, saglit lang may bibilhin ka, mamaya na yan, hila-hila na ng tow truck. Ganon din dito guys. Pagka basta nagpaparking kung saan saan, gugulat ka, akala mo kinarnap, yun pala nandun. Tino kasi wrong parking ka, hindi ka basta dito nagpa-parking, doon ka sa mga may guhit magparking, o kaya may mga pay parking talaga. Pero pwede rin sa gilid-gilid ng daan, kaso doon ka sa may guhit may bayad pa rin yan guys. May naglalagay ng ticket yan sa nakaipit dyan sa windshield mo, every 1 hour yan yan. Pagdaan ng checker sa mga daan yung mga na-parking, tinitignan nila yan, every 1 hour yan may dagdag. Mapalitan niya yung unang 1 hour na nakatiket. Hanggat nandyan sa sasakyan mo. Every hour yan, babalikan niya ulit. Ito nung tinitignan nila. Kahit na anong klase na sasakyan, may mga nakaguhit dyan sa daan na parkingan na nakahiwalay yan minsan. May motor, may kotse, may mga delivery truck. Hindi ka basta kung saan mo lang gusto i-parking. So malapit nang mapuno guys. Pero parang abutin tayo ng 1 oras ata. Pero okay lang yan. Try lang naman yan guys. Pwede pa natin yung bawasan yung oras yan. O part 1, part 2, part 3. Pero siguro baka hindi. Ibuo lang natin yan. Kaya nga minsan guys, mas gusto ko na i-live ko siya. Kahit yung isang linya lang ba na diretso, tapusin ko kung maliliit na kasi masyado guys. Sana wag mo nang bumaba ang presyo. Thank you so much sa inyo lahat Yan, pag medyo malayo ako talaga nagaganyan yung kulay. Kailangan talaga pag nag-vlog guys yung malapitan lang. So mas pinipili ko minsan talaga na i-live na lang. Kahit yung 1 oras lang o 1 linya, bahala na kung ilang oras o ilang minuto matapos. Basta matapos yung 1 linya. Single line pa yan, hinarbisan natin, hindi double. May pag double lalong mas matagal. So ito lang kasi one side. Itong side naman nito bukas, yung nasa likod ko. May dala yan guys, misis na merienda. Sabi merienda ka muna. Order, kaso hindi pa nakarating dito yung order. Sa bahay dinala. O talagang tapusin siguro namin. Kasi konti lang naman to.
Konti lang naman to guys. Andyan si Mrs. Oh, nandyan na. Tapos niya. Ayun oh. Ayun siya oh. Diba? Ayun si Mrs. Andito. Andito lang. Kasi itong linya na to guys, always everyday kasi pag nag-harvest tayo rito, minsan pag yung may nakita kami dito na pupwede na rin kunin, kinukuha na namin. Kumbaga itong linya na to, itong dalawa na to. Kaya minsan nakikita nyo na may mga pinipitas din ako rito na medyo okay na. Basta't pupwede na talagang kukunin namin, kaya lang talagang aliliit guys. Dahil lang kasi sa presyo guys, kaya pinipilit na nating harvestin. Kasi malaking bagay yung 10. Every pag bumaba is 10 yung binababa na presyo. Baka 40, baka 30 na ganun. Minsan wala nang 5 na pababa puro 10 na yung bawas pababa, ang bilis. Ayan lang, medyo nag-steady lang dyan sa 40. So habang wala pa tayong bagong harvestin, pagtyatsagahan muna namin. Pag po pwede na yung bago nating tanim doon sa garden tray, stop na rito. Doon naman i-clean na naman natin dito para pang June ganun. So kumbaga itong May matatapos. So mga 2 weeks din siguro o 3 weeks natin prepare bago taniman. Huwag natin hahayaan mahaba yung gap. Kailangan pagpatapos dito, paumpisa naman sa kabila. Ganun guys yung style na ginagawa ko. Hindi naman pwede na yung part-time lang lagi yung inaano natin. Mas pina-priority ko yung may ma-harvest kami kaysa dun sa may mag-part-time. Lalo na ganyan si Mrs. Hindi siya pwedeng mag-steady sa garden ng matagal, lalo pag mainit. Mahal ang gamot. Halos dalawa yung gamot niyan. Maintenance sa surgery, maintenance pa sa high blood. Alam na nila yung mga may high blood dyan, alam na nila yun kung gaano kamahal, lalo na dyan sa Pinas. O, buti rito kalahati sagot ng gobyerno, 50%. Kaya medyo natagalan pa kami guys kasi ito pinagpatubig ako rito. Habang nag-harvest nagpatubig ako rito. Then tinutulungan ko rin yung anak ko mag-mute ng copyright kasi di ba dalawa yung live ko kahapon, yung tanghali at saka sa kagabi. Lahat ng music nun guys copyright yun. Ang minumute ko yung gabi, yung minumute naman ng anak ko yung tanghali. Doon sa kanyang Kaya lang siyempre kanina nag-support ako. So dahil nag-vlog ako, so hindi muna ako nakasupport dyan. Alam niyo na kung sino. Nandyan ako kanina sa mga naka-live, may ikot-ikot. Nagpapaharang din. Gaya rin ng mga ginagawa nila sa akin. Siyempre hindi din mag-support. Hindi lang yung ako lagi yung sinusupport. Kaya lang minsan nandyan si Mrs. pag kinukuha niya tong phone, kasi minsan gaya niya may tawag, gaya kanina. So the same pa rin yung dideliveran ko is yung dalawang suki natin na dealer. Ganun pa rin yung presyo nila, hindi bumaba. Pero sa bagsakan may 30 na, may 35. Konti na lang yung bihira na lang yung 40. Hindi lahat is nabebenta ng 40. Saka matagal kasi yan guys, mga 2 oras, 3 oras bago bumabenta doon kasi iano yun.
tatawag yon sa mga ibibiding. Tatawagan yan, magtatawaran yan kung sino pinamangataas ang presyo, yun ang kukuha. Taasan yan sila ng presyo. Mag-umpisa yan pag ano, tawaran 20, 25 plus 1 plus 2 ganun, parang sa mga ano ba, hanggang sa kung saan, hanggat kung sino yung wala nang magpapatong magdadagdag. Siyempre kung sino yung last na tumawad at yun ang, kung sino yung nagbigay ng mataas na presyo, sa kanya na yun pag wala nang pumatong o nagdagdag. Ganun guys ang style yan sa bagsakan. Kaya lang mostly yan pag magdala tayo dyan gabi na. Pag ganito wala, kasi marami pa tayong trabaho na gagawin. Mostly yan sa gabi, after dinner saka ko yan di-deliver. Ganun style. Basta okay pa yung presyo ng dealer guys, sa kanila muna yan. Pero pag medyo mababa sila doon sa bagsakan, eh magta-try tayo sa bagsakan. Kaya lang minsan si Mrs. na lang nang iiwan doon, din ako na yung uuwi magtrabaho sa garden. Liliit na guys. Hindi na naabot ng 1 feet yan, mga ano na lang. Ang pinakamahaba dyan mga 8, 7, 6. Karamihan yan 6, 5 inches, 6 inches na. Pero class A pa rin yan guys. Pag umabot kasi yan ng 8 hanggang 10 o hanggang 1 feet, yan yung triple A. Pero sa umpisa lang yun guys, mga first, second, third hanggang fourth harvest. Pagdating dito sa ano na, paglampas ng 5 o na pag 6 na, hanggang ganun na lang yung size. Paliit ng paliit. Kasi siyempre sinasagad na natin dahil mababa ang presyo. Ayan, okay na. Okay na guys. Ayan, okay na si Mrs. Ayun na oh. So ayan ang na-harvest natin. Ito yung ko. Yan. So bye bye na guys. Thank you, thank you.